After ng ating mga setup, lahat ng ating ginawa ay naging successful. What up mga kabrad? Meron tayong bagong issue dito. Maingay pa rin dito sa school nila. Sobrang ingay. Subukan nyo na bang ganito? Maghintay ng isang oras para sa remote desktop services nitong multi-point server ng DCP Batch 36. Tignan natin kung anong meron dito. Kita nyo yan. Disabled po lahat ng PC. Ibig sabihin, hindi siya maka-access sa remote desktop. Yun yung malaking challenge sa atin. So gagawin natin, since isang oras na tong hinihintay, wala pa rin nangyayari, i-access na natin siya using console mode. I-press lang natin yung escape. Yan, naka-handcam ako mga brother, kaya medyo mahirap. Press escape. Yan. At magko-console mode na tayo. Gagamitin natin yung admin account nitong DCP Batch 33 na to. Ito, para magkapag-sign in tayo, pa-press natin yung Control Alt Delete. Tulad nito, Control Alt and Delete. Nandito lang naman sa keys natin yan. Kayo nang bahala mag-explore. Then, lagay natin yung account natin dyan. So, since dito sa amin, administrator yan. Administrator. Siyempre, ilalagay natin yung password natin. Default password nitong DCP package na to. Then, press enter. Okay, may mali lang tayo. Administrator. Let me try it again. Password. Ayan, na-access na natin mga brad. Natin kung kaya nating solusyonan. So, since nag-console mode tayo, patay na rin yung ibang client tulad nyan. Dito lang tayo mag-refer. Patay yan dahil naka-console mode. Alright. So medyo challenging to dahil naka-handcam ako, pero susubukan ko pa rin i-troubleshoot. First, ang gagawin natin, kapag gano'n ang experience natin, isang oras na, mahigit na yung desktop connection, try nating i-refresh yung network. Ganito lang gagawin mga brother. Yan. So pwedeng ganito pala, simplihan lang natin. Right click lang natin, troubleshoot problems. Then try to detect the problem of the network. Sabaya, different problem. Allow other computers, share folders. Ito, nakita nyo naman sa ginagawa ko. Try nyo lang ng ganyan. Alright, so reconfigure your network. Ayan, sabi dito, more than one device is performing network address translation detected. Okay. So since dalawa kasing router na connected dito, possible na nagkakaroon ng problem within a network. So pwede kong gawin is open ko lang yung CMD. Type nyo lang dito sa run dialog natin. Yan, run dialog. Type natin CMD. Enter lang natin yan. At may lalabas na bagong window dito. Type natin dito mga brother is ipconfig. Check natin kung ano IP address ang gamit natin sa ngayon. So yan. So nasa 192.168.0.142 at ang default gateway natin ay 192.168.0.1. Yung default gateway, yan yung address ng router natin, at yung 142 yung dulo, yan yung ating IP address. Alright, so try natin i-refresh lang ito. Flash lang natin, no? Ganitong type natin IP config, tapos i-release muna natin mga brother. I-release muna natin IP address. Ibig sabihin, wala tayong IP address. Kung check natin yan, IP config ulit, mapapansin nyo wala tayong IP address. Kaya natin, clear muna natin yung screen natin para makita nyo. Clear screen, ayan. Tapos type ko ulit yung IP config. Ayan, kita nyo naman, invalid yung IP address nya. So para maging valid yung IP address nya, gantong itatype. IP config /renew. Yan, para mag-repopulate ulit or mag-reinstall or mag-request ka ulit ng panibagong IP address. So napansin nyo, nagkaroon ako ulit ng panibagong IP address. Pero ito pa rin yung IP address natin kanina. Ito pang kasunod.
Type natin ipconfig /DNS. Itong ginagawa na namin to nung high school pa kami, ginagawa namin to para ma-refresh yung internet namin. ipconfig /DNS. Paulit-ulit lang yan mga brother. Yan, nag /DNS na tayo. Then try na nating i-reboot yung PC. So Alt F4 na lang natin. Alt F4, then restart natin. And hopefully gumana na to. Ayan, nakita nyo, server 2. Sige, tayo natin. Sige, mamaya balikan natin kapag pa-open na siya. Okay? Ayan, na-close pa sila. So, diba, nandito siya sa under ng server 2 to. Yan. Again, ito na, pagkatapos nating i-refresh yung network, ano kaya ang magiging result? Ito yung ating tin client at ito yung ating Windows server. Yan. So waiting for remote desktop services pa rin to start, and sana may magandang balita tayong makita mamaya. So hintay lang natin saglit. Na nga mga brother, after ng ating mga setup, lahat ng ating ginawa ay naging successful. Ayan, nakita nyo yung login account. At ito yung server natin. Ito yung tin client, nakita nyo server number 2. Ayan na, okay na siya. Then ito yung sample ng ating tin client. Automatic naman na nakalogin to. Enter lang natin. Ayan na siya. Alright, functional na siya. Makakagamit na tayo ng PC. Alright, naset na natin siya. Hindi na siya naghahanap ng remote desktop services. Naging functional na siya after ng ating mga ginawang troubleshooting. So, yun na muna mga brother. Kung meron kayo natutunan, please share and like na lang itong video. At sa mga susunod nating uploads, please stay tuned. Goodbye. Thank you sa panonood.